Hallelujah, 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 hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At samainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Happy Easter! Yan, buti po sa Olap, buhay na buhay ang Happy Easter, no? Doon sa mga minisahan ko, Happy Easter! Ang sagot nila, pang Good Friday. Dapat ganyan, buhay pa rin. Kaya nga yung ating Paschal Candle ay nandito pa rin hanggang Pentecost Sunday. Ito'y paalala sa atin na mas mahaba ang liwanag kaysa dilim. Mas mahaba ang Easter season kaysa sa Lenten season. Mas marami ang araw ng Easter kaysa Holy Week. Kaya lang nung minsan nag-sermon ko yan, hindi ko nasasabihin ko saan simbahan. Sabi ko, kaya nga po, ang sindi ng Paschal Candle ay nakasindi pa rin. Pagtingin ko, walang sindi. Yung Paschal Candle, kaya nakatawa yung mga tao. Kaya si Kuya Roldan, hindi niya pwedeng hindi sisindihan yan. Napakahalaga ho ng liwanag na ito. Ito'y paalala sa atin na sa bawat sandali ng buhay natin, sa diliman o liwanag, baka akala natin kasi yung ilaw ay baka sabihin nyo, ba't inilawan pa ang liwanag na? Alam nyo, ganun ang liwanag ni Kristo. In daylight or night, the light of Jesus will always be alive. Kasi hindi lang naman sa mga sandali ng buhay natin na tayo ay may problema, may sakit, na tayo ay nasa kadiliman, nagliliwanag lamang si Kristo. Hindi. Even in good times. Bakit? Bakit kailangan na maging sa mga oras na malusog naman tayo, maginhawa naman tayo, okay naman tayo, ay nandun pa rin ang liwanag ni Kristo sapagkat pwede tayong makalimot. Pwede tayong magkamali. Na baka ang liwanag na binibigay ng mundo ay siya nang magpasakop sa atin, ay siya nang maghari sa atin. Ba nakakalimutan natin, ika nga, masyado ka nang nasisilaw sa liwanag ng mundo at nakakalimutan mo na ang liwanag ni Kristo. Kaya tandaan niyo ho yan. Hindi malaki kahit siguro ang bayarin sa kuryente mataas ngayon.
Ang maiiwan na lang na nakasindi, ang liwanag ni Kristo. Kaya napakaganda ng unang pagbasa natin. Ano ang sinapit ng mga alagad? Pagkatapos na si Kristo ay muling nabuhay, anong ginawa ng mga alagad? Ipinagpatuloy nila ang misyon ni Kristo. Nangaral sila, nagpagaling sa may sakit, pinakain ng nagugutom. Anong sinapit nila? Pang-uusig sa kanila. Ang ending, ikinulong sila. May ginagawa bang mali? Wala. Naalala ko, di ba dyan sa bakanting lote natin kay Kuya Roldan, may puno ng kayumito. Sabi ko, Kuya, bigyan mo naman ako niyan. No, talagang hitik. Pag daw kaya lang sabi niya, Father, wala na, naunahan ka ng mga bata. Pinagbabato na. Talagang, di ba may kasabihan tayo, pag hitik sa bunga ang puno, binabato. Ngayon, tapos na ang panahon ng kaimito, hindi na siya pinapansin. Kaya kapag ikaw ay hitik sa kabutihan, sa kagandahang bagay, hitik ka sa katotohanan, hitik ka sa kabanalan, asahan mo, makakatikim ka ng pagbato. Anong ginawa sa mga alagad? Kinulong. Pag sinabi natin nakakulong, ang nasa isip natin, madilim, maliit, marumi. Pero anong ginawa ni Kristo? Ipinadala niya pinadala ng Diyos ang kanyang anghel. At iniligtas ang mga alagad. The angel of the Lord came to rescue them. At yan ang panghahawakan natin. Kaya sabi ng ating ebanghelyo, gano'n na lamang kamahal ng Diyos ang tao. Ibinigay niya ang hindi lang kung sino-sino. Binigay niya hindi lang ang kung ano-ano. Binigay niya ay ang lahat-lahat sa Kanya. Ang Kanyang bugtong na anak. Para ano? Hindi daw para hatulan tayo. Hindi para saktan tayo, parusahan, kundi para iligtas tayo. Kaya mga kapatid, ito ang ating laging tatandaan. Araw-araw, magpapadala ang Diyos, hindi man ang gusto mo, kundi ng kailangan mo. Kailangan lang ang pananampalataya mo ay laging nagliliwanag. Kailangan lang ang pananampalataya mo ay sa ilaw pa rin ni Kristo. Faith is not about having what you want. Faith is about believing in what He wants. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan, araw-araw, hindi lang po tayo naghihintay ng anghel sa buhay. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ng mabilis dahil I think 1 week from now, ihahanda na naman natin ang ating simbahan. Next week, April 22, ay ang ating devotion para kay Saint Charbel. Kaya mamaya may PPC meeting, at magkakaroon ulit ng special meeting para ho sa paghahandang yon. Marahil may mga pagkakataong hindi nyo ako nakikita sapagkat bahagi ng biyayang binigay ng Diyos ay ang misyon. Hindi ko lang ho yun misyon. Tandaan nyo ho, hindi lang naman ho ako ang tumanggap nun, ang simbahan natin, ang pamayanan natin. Kaya huwag natin sasayangin. Napakalaking biyaya ang binigay ng Diyos sa simbahang ito. Sa ating lahat. Nung March 1, hindi ho makakalimutan ng Archdiocese of Manila yan, lalo na ng mga deboto ni Saint Charbel. Kung naalala ho ninyo yung March 1, ay talaga, hindi natin inaasang ganun karami ang pupuno, hindi lang ng loob, maging labas ng simbahan. May isa po doong kwento ng isang lalaki na pumunta ho dito nung March 1, nagsimba, nakipagsigsikan, pero hindi na niya kinayang maghintay. 8 hours akong nakatayo dito niya sa gitna, kasamang ilang volunteers. O less than 8 hours man, pero hanggang loob nakatayo. May isa po doon, hindi na niya kinaya. Hindi siya nakakuha ng
oil, hindi nakakuha ng stampita, hindi nakahawak sa relic. Pero pumunta siya para lang sa kanyang kaibigan na may sakit. So dinasal na lang niya. Umuwi na lang siya dahil hindi na niya kaya. Alam niyo, pag uwi niya, natanggap niya yung balita na yung kanyang kaibigan sa ospital ay lalabas na. Ay magaling na. Kaya araw-araw, ihahanda natin ang sarili natin. Hindi lang sa mga anghel na darating sa buhay natin. Dahil pwedeng ikaw ang anghel na ipadadala ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Every day, God can always send His angel like you to rescue His people.